So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na. So, dahil na nga po na napatunayan na nga po natin na sinungaling itong si Morales, okay. Teka lang ha, may naghahanap ba dyan may naghahanap ba ng 20 pesos na bigas dyan sa comment section? Oh. So, mga kababayan ha, dyan ha, kung merong DDS dyan na nagko-comment at naghahanap ng 20 pesos na bigas, ako na po sasagot ng bigas ninyo kada buwan. Ako na, kada buwan, bibigyan ko po kayo ng isang kabang bigas. O kasi naghahanap kayo ng 20 pesos na bigas eh. So total mga 'di ba? Patay gutom lang po gumagawa noon, 'di ba? Yung naghahanap ka ng naghahanap ka ng makakain mo, yung inihingi mo yung kinakain mo, patay gutom lang gumagawa noon. So kung meron naghahanap diyan ng 20 pesos na bigas, sagot ko na po yung bigas ninyo. Pero dapat ipakita nyo muna sa akin yung video na pinangako ni PBBM na nangako siya ng 20 pesos na bigas. Ganun lang, 'di ba? Ganun lang. Alangan naman naghahanap kayo ng hindi naman pinangako. Edi uto-uto talaga kayo. Wala talaga kayong bayad sa sarili ninyo. Oh, kapag pinakita nyo sa akin yung video or statement ng Presidente Bongbong Marcos nung eleksyon na pinangako niya yung 20 pesos na bigas, sagot ko na yung bigas ninyo kada buwan. Hanggang presidente si PBBM. Actually, isang buwan ko ng isang buwan ko ng isang buwan ko ng panawagan yan eh. Isang buwan ko na panawagan yan. Wala pa rin hanggang ngayon na nagbibigay sa akin ng link or ebidensya na nangako yung presidente. O, kung nagmamahal ang bigas ngayon, sisihin nyo po yung digong nyo. Kasi, siya yung nag-approve ng restrification law. Ayan ayan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kasi may nakita akong comment, bigas-bigas eh. O, sinungaling daw si PBBM. Di ba kung si Morales daw po sinungaling din daw po si PBBM kasi nangako daw po ng 20 pesos na bigas. O, sagot ko na nga yung bigas ninyo. Oh. Kita nyo, walang sumagot kanina. Ang dami-dami nagko-comment ng ganyan. Oh. Ano sinasabi ko sa inyo eh. Konting gamit kasi ng utak. Diba? Kakainis eh. So mga kababayan, diba? O balik tayo sa topic natin. So mga ka-Streetwise, dahil nga po sa kita mo hindi, akin na 20, akin na. Yung pangako ni PBBM na 20 pesos na bigas, akin na. Kasi pinapatigil mo ako, channel ko to. Kung di ka ba naman utak ipis, bakit mo ako pinapatigil dito? Channel ko to eh. Sabi ko sa inyo mga kababayan, basta mga DDS po talaga utak biya. O ito, example po ito ng utak biya. Okay? Ito, example po ito ng utak biya. So dahil nga po sa pagsisinungaling nga po ni Morales at booking na po natin, di ba? At wala na po talagang dapat pag-usapan dyan sa kasinungalingan ni Morales. At sinabi ko nga po kanina na ang magiging final nail in the coffin sa kasinungalingan ni Morales, pag nagsalita na nga po si dating ES Ochoa, na hindi totoo na pinatigil niya yung operation ni Morales. Pala, no? So ngayon mga kababayan, dahil nga po sa sinungaling nga po si Morales, ngayon meron na naman silang bagong pauso. At maniniwala na naman ang mga engot na DDS dito. So ngayon, ang pauso nila ngayon, di ba, sabi ni Jason sa, ano ba ang nilalaman ng nawawalang blue book? It is so damaging. Bakit worried na worried si Madam? Anong worried na worried? Oh, si Mr. 1 million talaga hindi pa rin talaga nagbabago, no? Di ba? Estapador na nga, sinungaling pa rin. Allegedly, estapador kasi may kaso eh. So ngayon, dahil nga po sa sinungaling si Morales, at booking na po siya ng mga senador mismo hindi lang si Jinggoy, pati si Kiss Escudero, pati si Grace po. Pati po yung mga congressman. Sinungaling daw po talaga si Morales. So ngayon, dahil nga po sa booking na nga po si Morales na nagsisinungaling, ngayon, meron na naman silang bago nilalabas. Di ba? Ang bago nilang nilalabas ngayon, Blue Book naman ngayon. Di ba? Blue Book naman ngayon. So ano ba yung Blue Book? So sabi dito, no, worried na worried daw po si Madam. Si Madam FL yan eh. Si First Lady Lisa Marcos yan eh. So paano nyo naman nalaman na worried? So ibig sabihin to mga kababayan, may bago na naman silang script. Sumasakit ang ulo ko. Lagya talaga kayo. Alam nyo kasi mga kababayan, alam nyo kung anong pinupunto ko dito. Di ba?
Ang pinupunto ko dito, kung talaga may ebidensya, kung talagang may ebidensya talaga sila, ilabas na nila lahat. Hindi yung ganyan. Blue book, di sana nilabas nyo na sana yan last year pa. Blue book, Diyos ko naman. Ano to, bagong script na naman. So ano yung blue book na yan? So ngayon, nakita ko to, no? Yan. So nag-uusap dito si Bebe Sas, yung shota ko. Oh, shota ko yan si Sas. Oo. Di ba? Shota ko yan. Pero hindi niya nga lang alam. So ngayon, nag-uusap ngayon si Sas tsaka si Mahar Loca tungkol sa blue book na yan. So itong sabi nila ngayon, no? Folder. Is that the folder? Isa lamang po ito sa mga folder na mga natanggap ko po. Pero blue po. So, gano'ng kahiwaga ang mga blue folders? Napakamahiwaga po kasi yung mga folder pong natatanggap ko ay ang mga sangkot ay mga malalaki, well, mga sindikato. Ibig sabihin, mga politiko. Ano ba ito? May mga madi-disappoint ba tayo? Meron, Madam Chair. Marami. Marami, Madam Chair. O yan, no? Ano ko lang kasi nagkakapalit si Marlica eh. So bagong script na naman to. Blue book na naman. Pero parang ang ganda ni Sas dito, no? Ang yummy. Ang yucky. Yak. So ito may blue book na naman sila ngayon mga kababayan. Oh, so ngayon, syempre tayo, interesado tayo sa opinion ng bawat Pilipino. So nung nakita ko yung mga comment dito, no, kumuha lang ako ng 3, di ba? Tingnan niyo kung gaano kasinto-sinto, di ba? Kung gaano kautak-ipis itong mga tao naniniwala kay Maharlika, no. Sabi dito, no, patay ang administrasyon ni BBM kung mapalabas yung document na yan. Di ba? Lahat sa publiko. Di ba? So naniniwala sila. Follower ni Maharlika to eh. Hanga po ako sa inyo, Madam Kaharlika pa talaga, no? O Maharlika, tunay na tunay kayong may malasakit sa mga mamamayang Pilipino. Sana mawakasan na ang kawalangyaan ng gobyernong ito. Di ba? Galing eh. Oh. Si Maharlika ang tunay na Philippine modern hero. I will be looking forward to the book he is going to write. Hindi pala naintindihan. Ay, sorry. Ito pala yon. Sorry. Hindi ko pala nalipat. Hindi ko pala nalipat. Ito pala yan, di ba? Ayan, no. Sabi ng mga follower ni Hitad yan. So alam nyo kasi mga kababayan, no? Kaya ako naman kasi content ito, di ba? So ibig sabihin kasi nito mga kababayan, wala na pong pag-asa talaga yung mga taong utak-ipis tsaka mga taong utak patay gutom. Wala na po silang pag-asa po talaga. So hindi na po natin kailangan na convince itong mga tao po na to na maniwala po sa atin kasi sarado na po yung isip nila. Ganun lang naman ka-basic nun eh. And then tulad nga po na sinabi ko mga kababayan, di ba? Habang patagal po itong ginagawa po ngayon ng mga detractors nga po ni PBBM, it's getting worse and it's getting ridiculous. Sino pa bang maniniwala dito? Kundi utak-ipis lang po talaga. Naniniwala pa rin talaga kayo. So wala po silang pag-asa mga kababayan. So hindi na po natin kailangan silang i-convince. Kasi sarado na nga po yung utak ng mga yan. So ang kailangan na lang po natin isalba dito, yung mga maloloko na lang po nila. Pero syempre naman mga kababayan, naniniwala naman ako na konti na lang naman yung mga bobo na Pilipino. Di ba? Konti na lang po yung mga bobong Pilipino mga kababayan. So ito no. So ano pa? Ano pa ba? Baka meron pang iba. Ilabas nyo na. Hindi nga, baka meron pang iba. Baka pwede nyo nang ilabas na lahat. Kasi mga kababayan, ito yung tanong ko eh. Di ba? Teka lang. Teka. Sas. Ang bilis rin. Hindi ko na nabasa. So, ito mga kababayan, no? Ito yung hamon ko ngayon sa mga naniniwala kay Maharlika eh. Ano na ba ang napatunayan ni Maharlika? Sa 2 taon po na pagsisinungaling ni Maharlika. Tama, 2 taon na. Kasi simula pa lang naman, basher na yan eh. Di ba? Mapanira na talaga yan eh. So, ang tanong dito mga kababayan, diyan sa mga naniniwala kay Maharlika, diyan sa 2,100 pa nanonood, sa naniniwala kay Maharlika, ano na ba ang napatunayan niya sa mga nilabas niya na naging totoo? Hindi nga, kasi 2 taon na eh. Di ba mga kababayan, 2 taon na, di ba? Oh. So ano ang nilabas ni Maharlika na naging totoo?
At kayo, mga utu-utu talaga kayo, mga hayop kayo, sa loob ng 2 taon na wala na nga siya napatunayan, naniniwala pa rin kayo. O, di ba? Ano yung napatunayan na ni Maharlika? Wala, di ba? Wala. Bigyan ninyo ako ng isang nilabas ni Maharlika na totoo. Wala. O ang tanong dito, bakit naniniwala pa rin kayo, 2 taon na kayong niloloko? Kaya nga mga kababayan, no, nung mga unang mga buwan na kung kailan nga po nagwawala si Maharlika, nung 2002, pinapatulan ko po talaga to. Siguro araw-araw kinukontent ko si Maharlika noon. Kasi nga, dinidibang ko yung mga kasinungalingan niya. Pero mga kababayan, naisip ko na lang talaga na iwanan na lang si Maharlika na wag na siyang i-content kasi nga po, wala naman po kasing kwenta. Nag-aaksaya lang po ako ng oras para i-debunk. Nagre-research po ako ng mga dokumento ng gobyerno, ng mga court decision, ng mga batas para i-debunk si Maharlika. Tapos wala rin naman ako napapala. Wala rin napapala yung mga viewer ko. Diba kasi nga, sabi nga ng iba sa akin, diba, nung tinigilan ko na si Maharlika, na content araw-araw, halos araw-araw nun eh, puro si Maharlika eh. And then nung tinigil ko, sabi sa akin ng mga viewer ko nun, nung mga iba, no, na Takero, bakit hindi mo na kino-content si Maharlika? Ang sagot ko, walang kwenta. Walang matututunan yung mga viewer ko kung araw-araw kong ko-content si Maharlika, kaya nga tinigil ko eh. So minsan kasi mga kababayan, nako-content ko lang siya minsan lang, sobrang minsan lang, siguro sa isang buwan, 3, 4, di ba? Minsan nga, wala pa nga minsan eh. Kapag may mga ganyan klase mga issues, di ba? Pag may mga ganyan klase mga nilalabas si Maharlika, diyan lang ako nagko-content tungkol sa kanya. Kasi wala na eh. Di ba? So ngayon, itong blue book na to, pwedeng blue book, di ba? Pwede itong blue book. Tapos yung cover, yung balat ng anit sa ulo ni Morales. Blue book siguro. Sakto. Excuse me. O, di ba? O kaya nga. Pero masakit talaga sila sa ulo. Kung siseryosohin po natin. Ganun lang yung kaya nga ako, hindi ko na siniseryoso yung mga yan eh. So yun mga kababayan, no, so maiksi lang naman to, no, na daanan ko lang. Na kayo nga po dyan po sa 2,000 na nanonood po ngayon. So ano nga po masasabi nyo nga po dito, pati rin po dyan sa Team Replays, ano masasabi nyo nga po dito, sa bago na naman nilang palusot na Blue Book. Kasi mga kababayan, pag sinabi nyong Blue Book, ang dali lang pong i-edit niyan. Ang dali lang pong gumawa ng dokumento. Kasi nakakuha na sila ng ito lang mga kababayan, no? Nakakuha na sila ng hint kay Morales na kaya palang pekein yung dokumento. So ang gagawin nila ngayon, kinagat ng mga follower ni Hitad, yung dokumento ni Morales, ang gagawin nila ngayon, Blue Book naman. Tapos, dyan na po, tad na naman po ng mga peking dokumento. Kasi nag-click eh. Nag-click sa mga uto-uto eh. Yung papeles ni Morales eh. So, ngayon, compilation na naman to ng mga peking dokumento. Kung totoo nga, ilalabas nila yan. Di ba? Yung video nga, wala eh. So yun mga kababayan, no? So ano nga po masabi nyo nga po dito sa Blue Book na mukha ni Morales? Sa Blue Book na ilalabas na naman po ni Maharlika. Okay? May mga viewers niyan, mga alagad ni Kibuloy. O nga, no? Ganun nga talaga yon, di ba? So yan, no? So maraming salamat po sa inyong lahat, no? Thank you po, no?